Secretary Benny Laguesma. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga po kay DJ Chacha at siyempre magandang umaga po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Opo, paumanhin po sa pag-istorbo namin sa inyo. Gusto ho lang namin kumpirmahin itong inyong memorandum na may ito pong para po doon sa paglahok ng inyong mga kawani sa paparating po na Bagong Pilipinas rally sa Luneta sa Linggo. Opo, Ted. Yan po ay alinsunod din po sa memorandum circular na lumabas po galing po sa tanggapan ng ating Pangulo na kung saan po ay mayroon pong direktiba na lumahok doon po sa paglulunsad at pagbibigay po ng panibagong sigla doon po sa direksyon papunta po sa Bagong Pilipinas. Ano ba hong kahalagahan nito kung bakit lahat po ng tanggapan ng gobyerno ay inuobliga na magpadala ng delegasyon doon? Ted, sa amin pong pananaw, ito po una, bahagi po ito ng matindi at matapat na pagtanaw at pagsusulong po ng mga programa ng gobyerno. Hindi lamang naman po ng DOLE, kundi lahat po ng mga tanggapan upang nang sa ganon po ay sama-samang maisulong talaga yung layunin at aspirasyon po ng pangkasalukuyang administrasyon na sumasalamin at kumakatawan din naman po sa aspirasyon ng mga pangkaraniwang mamamayan. Kagaya po ng anong aspiration niyan kaya, Secretary? Ito po ay hindi lamang po ito aspirasyon, kundi nakapaloob po ito sa plano na nabalangkas ng ng nakaraang taon. Una po yung tinatawag natin na Philippine Development Plan na ang bottom line po niyan, Ted, sa iyong kapahintulutan ay may kinalaman po sa tinatawag natin na sa pagdating po ng pagtatapos ng termino ng ating Pangulong Bongbong Marcos, makita po natin yung tinatawag na inclusive growth, pagbawas po ng antas ng kahirapan at sa bahagi po ng DOLE, yung pong pagkakaroon ng kalidad, disente at maaasahan po na hanap buhay. Ito po ay amin din sinusugan yung PDP at nung nakaraang taon po nakapagbalangkas ang DOLE sa tulong po ng social partners, labor and employers representative ng tinatawag po na Labor and Employment Plan. Opo. Bakit po kinakailangan pa nating gumastos para po sa inyong adhikain na ito? Pwede ho naman itong gawin nang wala pong ganito pong uri po ng malaki pong gastos ng gobyerno. Marahil po ay mayroong mga sariling pananaw. Ito po ay pagpapahayag ng matinding resolve nga po ng ating pangkasalukuyang administrasyon na maipahayag sa pangkalahatan. Dahil karamihan po, mayroon din tayong mga bahagi o sektor ng lipunan na hindi naman po nagkakaroon ng access doon po sa mga programa ng departamento, sa bahagi po ng DOLE at sa ibang mga departamento. Kaya po, ito po siguro ang nakitang isang behikulo upang nang sa ganon ang pagpapanibagong sigla at pagpapanibagong buhay po ng mga programa na dapat po ay talagang nakararating sa ating mga mamayan ay talaga pong maihantad at maipagkaloob sa atin pong mga mamamayan. Ano po paano ho natin maita-translate sa paglilingkod sa grassroots ng ating mamamayan ang isang rally na kinakailangan pang gastusan ng malaki ng gobyerno? Ang sa akin po, sinasabayan lang po namin din yan ng amin pong mga, sa bahagi lang po ng DOLE, Ted, sa iyong ikakay pangunawa at sa atin pong mga taga-subaybay sa iyong programa. Ito po ay sinasabayan namin ng pagkilos din sa grassroots. Ito po ay isang activity na pangmawalawakan, pero meron din pong direktiba na ang amin pong mga programa dapat makaabot doon po sa ating mga kababayan, lalo na po doon sa tinatadhana po sa ating 2024 GAA. May kinalaman po sa pagpapaabot ng serbisyo sa ating mga kababayan sa 4th, 5th, and 6th municipalities, Ted. Opo, sige po. Kung ito po ay launch, ano ba tawag dito sa Bagong Pilipinas na ito? Ano ho ba practically po ang dapat naming itawag dito? Ano ho ba ito? Actually po, ang Bagong Pilipinas, pwede po natin kasing tignan na hindi lamang po ito isang simpleng battle cry, kundi ito po ay talagang matindi at matapat na layunin po ng pangkasalukuyang administrasyon. Yun nga po, yung mga programa, hindi naman po natin sasabihin na ang mga programa sa ilalim ng pangkasalukuyang administrasyon ay mga bago. Pero ito naman po ay may hahalintulad natin. Ang nakikita po natin dito ay yung panawagan din
na sana po ay magkatulong-tulong at magsama-sama po ang ating mamamayan. Ang gusto ko lamang pong bigyan ng diin, yun nga pong aming Labor and Employment Plan, ito po ay hindi isang government document or government plan. Nabalangkas po ito at napagkasunduan sa pamamagitan po ng talakayan ng mga kinatawan ng manggagawa at ng mumuhunan. Opo. At ito po ang aming susundan na roadmap, Ted, ng makita po namin, meron po ba talagang nagagawang positibo ang mga programa ng DOLE sa paglipas po Opo. ng panahon at nang Opo. sa gano'n naman po ay makita natin ang pag-angat ng kalagayan ng ating pong mga kababayan. Sige po. Sir, dito po sa inyong memorandum, kagaya po ng memorandum ng DSWD, DILG, talaga pong required, no? As in, mandatory po ito, magpadala ng kinatawan ang iba't ibang tanggapan under po sa DOLE. Ano po ang gagawin doon sa mga hindi po susunod dito po sa inyong requirement na ito kung sakasakaling may hindi susunod? Kung makikita mo po, Ted, at mapapansin mo, yan naman po ay meron po tayong discretion or leeway doon po sa mga pwedeng makadalo. At yung pong mga dadalo, meron pong tinatawag na compensatory time. Kasi alam naman po natin, mahalaga ang oras na dapat ipaglingkuran sa atin pong mga kababayan. Kaya maliwanag po din sa nasabing memorandum, dapat po hindi iyan makakaapekto adversely doon po sa delivery ng services. Kaya kung sila po ay lalahok sa linggo po, sa Monday po, meron po mga schedule na sinusundan. Hindi naman po yan na sasabihin natin na dapat dumalo ka. Yun po ay tinitingnan natin ang pangangailangan, ang delivery po ng services sa ating pong mga tanggapan. Yung nga po, ito ho kasi ay may tuturing ba, sir, na gastos ito? Sa tingin ko po, hindi natin masasabi na tuwiran gastos lamang. Kasi meron naman pong ang pananaw natin, kagaya din po sa mga pinagkakaloob na benepisyo sa mga manggagawa, yun po yung insentibo. Hindi investment po siya, hindi siya exactly gastos lamang. At kung lagi po natin tinatanaw, yung usapin na laging nagkakaroon po ng gastos, dapat po makita rin natin po ano pa ang naging pakinabang, ano ba ang naidulot, ika nga ay na panibagong pagkakataon, nang sa gano'n naman po ay malaman po ng ating publiko na ang lahat ng departamento ng ating pong pamahalaan mayroon pong matindi na direktiba galing po sa ating Pangulo na tiyakin natin yung pong layunin na yun nga po yung nabanggit ko kanina, nakapaloob po sa PDP plan. At ito po naman ay talagang dapat nasundan, tinututukan po. Nang sa ganon, hindi lamang po empty promises yung nakalagay doon po sa mga plano. Hindi lang naman po DOLE ang mayroong specific na labor and employment plan. Ang iba pong mga departamento, meron din po sariling mga plano upang makatulong po, makakontribute doon po sa talagang pagkakaroon sana panalangin po namin ng isang bagong Pilipinas. Sige, kasi po kami tumatawag dito po sa Presidential Communications Office, no, para nga sila magpaliwanag dito, pero hindi kami napapaunlakan ng panayam, kaya kami po tumawag na lamang sa inyo para po sa panig ng gobyerno, bagamat you can only speak, of course, no, for DOLE, no, dito ho sa inyong mga programa para sa gobyerno, para sa ating mga kababayan. Sige po, sa mga panghuli pong katanungan, Secretary, saan nyo kukunin po ang gastos dito? Yung mga gastusin po, ayun po ay manggagaling din po doon sa mga programa na nakabatay po o nakalaan para naman po doon sa pagpapaangat ng kalidad ng serbisyo ng DOLE. Kung inyo pong matatandaan, ang DOLE po nag-celebrate po ng kanyang 90th anniversary nung nakaraang December 10. At ang amin pong tema o slogan doon ay serbisyong mabilis at matapat para po sa ating mga kababayan. At ito po, meron pong mga components at ang mga gastusin po, tinitiyak po namin na tumutugon kami doon po sa requirements po ng ating COA rules and regulations. More or less po, magkano ang estimate ninyo para po sa inyong delegasyon na gasto sa pagkain at sasakyan? Wala pa po akong accurate o kumpletong requirement. Sa araw po na ito, meron po kaming gagawin na pagpupulong ng aking po mga katulong sa DOLE at amin po titiyakin na ang gastusin po para po dito sa paglahok ng DOLE ay hindi naman po yung pagwawaldas ng pondo ng ating bayan. Okay, sige po. Sa panghuli po, maliban na lang kung may tanong si Chacha, Sir,
Hindi ho ba sa ganito pong uri ng mga launching ng programa, dapat dito voluntary? Di ba dapat dito walang pilitan? Dapat dito walang memorandum na requiring all bureaus to send a representative sa ganito pong uri po ng okasyon? Bakit po mandatory? Kung totoo po na gusto po natin na magkaroon ng bagong Pilipinas, dapat bago din po pamamaraan, walang pilitan kung hindi voluntaryo. Batid naman po natin, Ted, na sa lahat po ng mga activities, dapat po merong nangunguna. Hindi naman po yan bilang instantly nagkakaroon po ng mga pagkilos. At siguro po magandang tanawin yung inyo pong pananaw at ang inyo pong hangarin na sana kung mayroon pong nagsalita ng ganito, ay magko-converge na lang voluntarily at sama-samang pupunta ang mga mamamayan. Alam po natin na lahat naman po ng activities sa atin pong kalagayan, sa atin pong mga naging karanasan sa mga nakalipas na panahon, lagi po namang merong nangunguna, nagsisimula at nag-organize. So, yan po ay bahagi na siguro dapat nating tignan kung paano natin talagang may improve at yung aspeto po ng voluntariness na talagang literal, mangyayari po. Opo, sige po. So salamat po na marami, Secretary Benny, sa inyo pong panahon at good luck po sa inyo pong pagsama po dito sa bagong Pilipinas na ito. Salamat po, Sec Benny. Maraming salamat, Ted, sa pagkakataon at mabuhay po ang inyong programa ni DJ Chacha. Magandang umaga po. Thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.